Matapos ang tagumpay ni Captain Narumi laban sa halimaw o sa Kaiju number 11, saglit na tumahimik ang paligid. Pero hindi pa tapos ang laban. Sa kabilang dako ng lungsod, isang bagong panganib ang humaharap sa Defense Force. Dito naman si Vice Captain Hoshina handa nang ipakita ang sarili niyang lakas laban sa Kaiju number 12. Lumipat nga yung eksena sa labanan neto ni Vice Captain Hoshina at ni Kaiju number 12. Mabilis ang mga galaw, bawat banggaan ng sandata at katawan ay parang kulog sa hangin. Sumugod itong si Hoshina at ginamit ang kanyang teknik na cross strike. Sa lakas ng atake, yumanig ang paligid. Ngunit hindi natitinag itong kalaban mga lods, at sa command center ngayon napasabi pa itong si Okonogi na hindi pa ako nakakakita ng ganito. Si Vice Captain Hoshina nahihirapan sa maliit na halimaw. Habang nagpapatuloy ang labanan, todo bigay si Hoshina sa kanyang pag-atake. Ngunit ramdam niya agad ang kakaibang enerhiya ng kalaban. Isang halimaw na tila may sariling talino at diskarte sa pakikipaglaban. Sa pag-atake nga ng halimaw, napasabi itong si Hoshina na ang lakas. Pinipilit niyang pigilan yung atake nito. At napasabi rin ito na ang bilis nito ay kahindik-hindik. At ang kakayahan niya sa pakikipaglaban, mas mataas pa ang antas nito kaysa sa number 10. Walang duda, ang halimaw na ito, higit pa sa number 10 sa lahat ng aspeto. Naalala niya nga kasi mga lods yung sinabi sa kanya nung Kaiju number 10 noon, na isa nga lang daw itong prototype. At walang duda nga daw na ito na yung final version, yung kaharap nila, Kaiju number 12. At parang bigla nga nag-flashback mga lods sa isang tradisyonal na dojo, tahimik na nakamasid ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya Hoshina. Sa gitna ng silid nakatayo si Soichiro, isang mandirigmang walang kapintasan sa galaw, sa galing at sa disiplina. Walang kapintasan sa kahit na anong aspeto. May kahusayan sa espada, sa pakikipaglaban at maging sa mga sandatang maliit. Ang kanilang mga tinig ay puno ng paghanga. Si Soichiro, ayon sa kanila, ang sukdulang tagapagmana ng angkan ng Hoshina. Ngunit sa likod ng lahat ng mga papuri, isang batang Hoshina ang tahimik lang na nakaupo sa lilim habang pinagmamasdan ang kanyang nakatatandang kapatid. Simula pa noong maalala ko ang nakatatanda kong kapatid, perpekto na sa lahat ng mga bagay. At habang ako naman ay isa lang walang silbi, itinuturing na kabiguan. Sa sandaling iyon, pinapakita yung mga pagkakaiba. Ang isang ipinanganak para magtagumpay at ang isang piniling mabuhay sa anino ng kanyang kapatid. At bumalik nga yung eksena sa labanan at nagsalita itong si Hoshina sa Kaiju number 10 na sa lakas, bilis at teknik, nilalamangan kanya sa lahat ng aspeto. At napasagot nga itong Kaiju number 10 na oo, walang duda tungkol dun. Siya ang ganap na bersyon ng perpektong produkto. At napasagot nga itong si Hoshina na kung ganun, mukhang pares tayo ng mga tinanggihan ano. At bigla ngang umatake itong Kaiju number 12. Napasigaw na nga lang itong Kaiju number 10 na umiwas ka Hoshina. At muntik na nga matamaan kasi itong si Hoshina. At nagsalita itong si Hoshina na hindi tayo pwedeng matalo dito, kaya naman hihiwain nating dalawang kalaban. Sumagot naman ito si Kaiju number 10 na yun naman talaga ang plano simula pa lang ah. Biglang napatawag nga sa comms etong si Hoshina kay Okonogi na i-deploy na nga yung mga case. At ayun, sumagot etong si Okonogi na Roger, now dropping pads from point 11 to point 20. At ayun na nga mga lods, nagbagsakan na nga yung mga case o pads dun sa palibot nila Hoshina kung saan ay kukuha ito ng mga sandata. At napasabi itong si Hoshina sa sarili na 83%? Ano ang kulang? Ito na ba ang pinakamataas na lakas na kayang ilabas ng katawan ko at ni number 10? Kahit anong pagtuon ko ng konsentrasyon, hindi na lumalakas pa ang kapangyarihang inilalabas nitong battle suit. Kaya naman sinabi niya na kung hindi ko na rin mapapataas pa ang kapangyarihang ito, kailangan kong baguhin ang aking taktika para makahanap ng paraan para manalo. At tuluyan ang bumagsak lahat ng pad sa paligid. At kinuha ni Hoshina ang isa sa mga sandatang inilabas nito. At dito nga mga lods, kinuha ni Hoshina yung isang espada. Ito nga yung isang technique niya na tinatawag na Hoshina Style Sword Slay Technique Single Blade Form. At napasabi nga itong si Hoshina na ayaw niya talagang gamitin yung technique na ito hanggat maaari. Dahil yung technique daw na single blade form, yan daw yung mas madalas gamitin ng kanyang nakatatandang kapatid. Kaya naman napasagot etong Kaiju number 10 na
Oh, kaya pala tinatago mo ang estilo na yan ha. At bigla nga napa-flashback itong si Okunogi. Naalala niya nung panahon na pinagagawa siya ni Hoshina ng panibagong sandata. At nagtataka nga ito kung bakit eh. At sinabi kasi ni Hoshina dito mga lods na kung pinapanood nga siya ni number 9, lahat ng laban nito baka nakaisip na ito ng paraan para kontrahin yung dual blade form niya. Kaya naman daw para makasiguro, sakaling mahirapan siya sa paggamit ng weapon number 10, meron siyang backup na technique. Sinabi pa nga ni Hoshina nun na haharapin ko sila gamit ang single blade form. Hindi ako pwedeng matalo pagdating sa paggamit ng espada. At napasagot nga itong si Okunogi na tama ka. Ang espada, yan ang pinakapuso niya bilang mandirigma. Mahina man siya sa paggamit ng mga maliit na armas, ngunit sa espada, wala siyang kapantay. Ito ang bagay na hindi niya kailanman kayang ipaubaya kanino man. Ang laban ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi sa patunay ng kanyang pag-iral. Hindi ako pwedeng matalo pagdating sa espada. Dagdag pa nga ni Okunogi na dahil siya ang pinakamalakas na mandirigma na lumalaban ng harapan o close combat sa buong defense force. At mabilis namang umatake itong si Hoshina. Hoshina style, quick slash technique, number 1, haste draw. At tumama nga yung atake nito ni Hoshina. At napasigaw nga sila na hindi pa rin sanay ang halimaw sa estilo ng isang espada. Sabay sigaw itong Kaiju number 10 na sulitin mo yan, tuloy mo ang pag-atake Hoshina. Sumagot itong si Hoshina na hindi mo na kailangan ipaalala sa akin yan. At sinundan pa nga ng isa pang atake nito ni Hoshina, number 2, wind hole. At nagulat nga sila dahil nga wala dito yung core ng kalaban. Napasabi itong si Hoshina na hindi katulad ng sayo number 10, nasa ibang lugar ang core nito. Sabi nga ni Hoshina na makatwiran nga naman na naghanda sila ng paraan para maprotektahan yun. Kung ganun, hanggat hindi pa natin natatagpuan ang core nito, ang kailangan na lang natin gawin ay tagpasin, putulin ang lahat ng parte ng katawan nito. At sa pag-atake nga nila sa ulo, napasabi itong si Hoshina na hindi rin sa ulo ang core nito. Matapos ang ilang paghiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kalaban, natukoy din nila yung core. Ayun nga mga lods, nandoon sa leeg. At nang tuluyan na ngang aatakihin ni Hoshina yung core nito. Bigla nga nakapag-adjust itong kalaban. Nasa lag nito yung atake ni Hoshina. Nakapasigaw na nga sila na nakapag-adjust na agad ito. Napasabi itong si Hoshina na parang nabubuhay na sandata ang halimaw na ito. Kung ganun, at nagpatuloy nga sa pag-atake itong si Hoshina. Sword slay technique number 1, air slicer. Cross quick slash technique number 3, reverse clap. At napasabi na nga lang sila na pinagsasabay niya ang mga estilo para mahuli niya ang kalaban. Itong taong to talaga ay napakalakas. Sabi pa nga ni Okunogi na ramdam na ramdam talaga sa laban na ito. Yung pagsisikap na palagi kong nakikita sa kanya ay isang bahagi ng tunay niyang kakayahan para labanan ang tadhana na tila sinubok siya mula pagkabata. Matagal na niyang pinanday ang sarili niya sa matitinding karanasan. At bumalik nga sa kasalukuyang labanan. Napasigaw nga itong si Okunogi, overheat eminent, full release time 13 minutes. Sobrang nag-aalala na talaga itong si Okunogi. Kasabay nga no, naalala niya yung mga sinabi ni Hoshina na hindi ako pwedeng matalo pagdating sa espada. Kaya naman napasabi itong si Okunogi na kaya mo yan Vice Captain. Sumigaw nga yung isa na ayan na, bukas na ang depensa niya. Quick slash technique number 6. Ha? Nagulat nga sila mga lods. Anong ginagawa ng halimaw na yan? Sumigaw nga itong si Hoshina na tigilan mo yung kalokohan mo. Hindi ito basta technique na kaya mong kopyain lang. Paano kasi mga lods, kinopya nga nung kalaban yung technique nito ni Hoshina. Talagang gayang-gaya niya pati yung forma. Kaya nabubisit itong si Hoshina mga lods na ganun lang niya kadali kopyain. At bigla nga subigaw yung Kaiju number 10 na umiwas ka Hoshina. At ayun nga mga lods, tinamaan ng matindi etong si Hoshina. Tumilapon nga siya papalayo. Sa gitna nga ng matinding laban, biglang bumalik sa isip ni Hoshina ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Sa dojo habang pinagpapawisan at tumahabol ng hininga, maririnig ang tinig ng kanyang kuya. Tama na muna yan Soshiro. Pero yung batang Hoshina ay sagsalita na hindi pwede, isa pang round. Umiti lang ang kanyang kuya sabay biro na mag-ensayo ka muna bago mo hamunin ulit, Wimshiro. At galit na sumagot nga etong si Hoshina na tandaan mo to, balang araw malalampasan din kita. Malik nga uli sa kasalukuyang labanan.
Depensahan mo yan, Hoshina, sigaw ng kaiju number 10. Yun nga, yung tumalsik nga itong si Hoshina, mga lods. At sa pagbangon nga ni Hoshina, nagsalita ito, mga lods, na niloloko mo ba ako? Pinino ko ang teknik na yan ng buong buhay ko. Mula pa nung bata ko, wala kahit anong paraan para matalo ako ng isang mangongopya lang. Ang espada, ang tanging bagay na hindi ko kailanman papayagang matatalo ko. Samantala, habang nakatayo lang itong si Hoshina, makikita yung atake ng kaiju number 12. Isang malakas na atake ang gagawin nito kay Hoshina. At napasigaw nga itong si Okunogi na, tumigil ka! Lahat ng pinaghirapan, lahat ng pinino ni Vice Captain, unti-unting nabubuwag. Habang pabagsak nga itong si Hoshina, nasa isip niya na nahiwa nga siya nung kalaban na to. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Pero bago siya tuluyang bumagsak, nasilip niya ang kanyang espada. Napasabi nga siya na, hindi pa tapos, nandyan pang espada ko. At sa pag-abot nga ng kanyang espada, nakita niya putol na ang kanyang braso, mga lods. At unti-untingan dumilim ang kanyang paningin. At sa gitna nga ng dilim, nagsimulang pumasok sa isipan ni Hoshina ang mga alaala, ang mga boses ng mga taong minsang bumuo sa kanya. Kung ako sa kapatid ko, siguro nagpalit na lang ako ng baril. Baka natalo ko pang halimaw na ito. Biglang lumitaw sa alaala niya ang mga taong malapit at sa nakaraan niya. Sumuko ka na, Soshiro. Mapapahamak ka lang. Tama na yan. Magpahinga ka na lang kung pagod ka na. Sa isip niya, paulit-ulit ang mga salitang iyon. Mga paalaala ng mga sandaling gusto niyang tumigil na lang. Habang lumulubog sa kawalan, ang hangin sa paligid ay tila tumahimik. Kung susuko ako ngayon, matatapos na ang lahat. Wala nang sakit, wala nang laban. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, isa pang tanong ang bumalot sa kanyang puso. Bakit? Bakit hindi ko magawang tumigil? At mula sa kailaliman ng kanyang kamalayan, isang salita ang sumabog, puno ng galit at apoy ng diwa ng mandirigma. Hindi! Ito ba talaga ang gusto kong bitawan? Ayokong sumuko. Hindi ko kayang talikuran. Lahat pwede kong isuko. Wag lang to. Wag lang ang espada. At isang malakas na halakak nga ang nadinig. Hahaha. Si kaiju number 10 nga ito, mga lods, punong-puno ng yabang. O, kamusta yun? Na-block ko ang atake niya. Ang galing ko, di ba? At bigla na nga nagising etong si Hoshina. Napasabi nga siya na nawalan ako ng malay. Pero nandito pa ang braso ko. Ayun nga, mga lods, ang buntot ng kaiju number 10, yung mismong bahagi ng kanyang suit. Sinakripisyo nito para harangin ang atake at protektahan siya. Ngumisi nga itong kaiju number 10 at nagsalita. Okay, Hoshina, anong susunod? At wala pa nga halo sa sarili itong si Hoshina. Napasabi nga siya na susunod. Bigla namang sumabat si kaiju number 10, naiirita pa nga ito. Ano ba iniisip mo dyan? Pagkatapos mong depensahan, dapat umatake ka kaagad, sagot ni Hoshina. Oo nga, pero yung ano mo. Agad nga siyang pinutol na itong kaiju number 10. Makinig ka, wala na tayong galaw na pwedeng subukan laban sa halimaw na to. Hindi mahalaga yon, pero may napakalakas na halimaw sa harap natin ngayon. At ito ang pinakamagandang laban, di ba? At hindi mo gugustuhin sumuko. May kamao ako, may espada ka. Hanggat humihinga tayo, lalaban tayo hanggang sa huling sandali. Kung ganun, gawin natin ang bagay na mahal natin. At dito nga, mga lods, napaisip si Hoshina sa lahat ng sinabi na itong kaiju number 10. Na hindi mo naman gustong sumuko. Lalaban tayo hanggang sa huling sandali. Gawin natin ang mga bagay na mahal natin. Kasabay nga nito, isang malakas na atake ang ginawa ng kaiju number 12. Bahagya naman niya itong nasalag. Yun nga lang, napatalsik siya at tumilapon. At sa pagtilapon nga niya, napatanong siya, bakit ganito? Kahit ilang beses akong matalo, kahit ilang ulit akong madapa, hindi ko kailanman tinigilan ang pag-swing ng espada ko. Sumulpot nga sa alaala niya ang mga taong naging parte na nakaraan niya. At patuloy ang pagtatanong niya na bakit? Kahit palagi nila ako sinasabihan, tigilan ko na ng paulit-ulit. Hindi ako tumigil sa pakikipaglaban. Bakit nga ba? Para talunin ang kapatid ko? Sumagot yung kaiju number 10 na hindi. At tanong uli ni Hoshina na para mapanatili yung nag-iisang bagay na meron ako. Sagot uli ng kaiju number 10, hindi rin yan.
Sabi pa ni Hoshina na para magampanan ko ang tungkulin ko bilang vice captain. Sumagot yung Kaiju number 10 galit at nakangisi. Itigil mo yung pagpapanggap mo. Sumagot si Hoshina, kasi sa bawat hampas ng espada, masaya ako. Sumagot yung number 10 na tama, yan. Dagdag pa ng Kaiju number 10 na hindi mo gustong sumunod, di ba? Hindi mo rin gustong bitawan, tama. Sumagot si Hoshina na syempre hindi. Sabi ng number 10 na kasi nga nasisiyan ka sa ginagawa mo. Habang nasa gitna ng labanan, tila bumagal ang paligid. Bumabalik sa isip ni Hoshina ang sinabi ni Okunogi. Kahit anong pilit niyang mag-focus, ang pinakamataas na combat power na nailalabas niya ay 83% lang. Habang nag-iisip nga itong si Hoshina, napatanong nga siya sa sarili na ano bang kulang sa akin? Kahit anong konsentrasyon ko, hindi tumataas ang limit ng suit ko. Napasabi nga itong si Hoshina na syempre wala. Magkaiba kami ng pinaniniwalaan simula't noon pa. At nagsalita naman din tong number 10 na kasi masaya, yun ang motivation ko. Sumagot na nga lang itong si Hoshina na ang babaw mo talaga, pero sa totoo lang parang ako rin yan. At nagsalita nga tong Kaiju number 10 na hindi ko ba nasabi sa'yo magkasing uri lang tayo, Hoshina. At bigla ngang nag-alert ang monitor sa command center, mga lods. Nagulat sila, Okunogi. Ano to? Dati hanggang 83% lang siya, pero ngayon 97% na at tumataas pa. At nagsalita nga itong si Hoshina na pantay pa rin tayo, wala pa rin lamang. Alam na natin ang kakayahan nito dahil kapag naka-adjust ito sa kasalukuyan nating estado, hindi natin to matatalo. Isa lang ang pagkakataon natin, kapag nagkamali pa tayo ulit, tiyak patay tayo. Naintindihan mo ba yon number 10? Magkakaroon tayo ng masayang laban. Sumagot nga itong Kaiju number 10 na syempre. Sabay binitawan na ni Hoshina ang salitang weapons number 10, full release. At nagulat nga ang lahat sa command center. 100% combat power. At nagsalita nga itong si Hoshina sa Kaiju number 10 na ipapaliwanag ko ang plano, basahin mo ang iniisip ko. At nagsalita nga itong Kaiju number 10 na astig yan ah. Hindi ko inaasahan yung ganitong ideya mula sa isang taong tulad mo. Sige, game ako dyan. Sinabi pa ni Hoshina na kapag pumalpak tayo ngayon, siguradong patay tayo. Kaya tara, mag-enjoy tayo. Number 10, makinig ka. Magkakaroon tayo ng isang saglit na pagkakataon. Isang sandali lang para basagin ang core niya. Para magawa to ng maayos, kailangan nating tamaan siya gamit ang isang galaw na hindi niya kailanman inaasahan. Nagmadali nga sila at kumuha ng mga panibagong espada dun sa laman ng mga weapons case. At nagulat nga sila, mga lods. 3 espada ang kinuha ni Hoshina. Habang hawak ni Hoshina ang dual blade, ang isang espada naman hawak ng Kaiju number 10 dun sa pamamagitan ng buntot. At sumugod na nga si Hoshina gamit ang kanyang pinakamalakas na teknik, ang number 6, 8-fold slasher. Sabay pinakita nga muna dito, mga lods, yung naging plano nila. Sinabi nga dito ni Hoshina na kahit pa yan ay may 3 talim, hindi pa rin yan sapat para pabagsakin siya. Alam ko, pero kailangan natin tong hakbang na ito para mailantad natin ang core niya. Kailangan natin ng mas malakas na elemento ng sorpresa, isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan. At bigla nga napasigaw itong si Okunogi dun sa command center. Yung kalaban naka-adapt na sa galaw ninyo. Kahit yung teknik na may 3 espada, nabasa na niya. At nagsalita nga itong si Hoshina na ito na yun, ito ang tatapos sa laban. At ginamit na nga niya yung kanyang bagong teknik, number 7. Ano yan, bagong teknik? Sabi ng mga nasa may command center. Sabay salita si Hoshina na ang teknik na to matagal nang nananatiling teorya, at kung kasama kita number 10 at ako'y naka full release mode, magagawa ko ito. Ang super high speed 12 hit combo, nakatuon sa isang punto ang atake. At dito nga'y pinakawala na ni Hoshina ang kanyang bagong teknik, isang 12 layered na strike ang sabay-sabay na tumama sa core ng kalaban. At pagdating nga sa pan-12 atake, nagulat ang lahat. Nagulat itong sila Okunogi na sa kabila ng kanilang sakripisyo, sa kabila ng kanilang effort, hindi tumalab ang kanilang ginawang atake.
hindi pa din niya napabagsak ang kaiju. At bigla nga nagsalita itong si Hoshinan na, "Panalo ako. Sa huli, mukha talagang nasa likas ko ang ugaling tagapamagitan." At ayun nga mga lods, nagulat sila dahil nga yung buntot neto, yung kaiju number 10, hawak yung espada, umiikot sa ere at ayun ang tuluyang tumapos dito sa kaiju number 12. Sa pagtutulungan ng dalawa, magkasabay nilang binigay ang huling tira. Si Hoshina at si kaiju number 10, sabay nilang tinapos ang halimaw. Nagsalita nga itong si Hoshina na, "Tinuhog ko na mismo ang korneto, pero patuloy pa rin itong lumalaban. Ang hirap talagang kalabanin ng halimaw na ito." At napasabing, "Kaiju number 12, isa kang kahanga-hangang kalaban." At napasabi na nga sa command center na wala nang vital signs. Napatayo sila at nagsigawan, "Vice Commander Hoshina, matagumpay na napabagsak ang Kaiju number 12." Sa wakas, natapos ang labang, halos hindi nila akalain na makakaligtas pa itong si Hoshina. At nagsalita nga itong si Hoshina na, "Pahinga naman muna ako. Alos di ko na magalaw ang katawan ko." At lumipat nga ang eksena dito sa Himeji City, Yogo. Makikita ang isang sundalo lumapit sa isang commander at sinabing, "Mukhang nanalo na po si Shoshiro. Siya lang mag-isa ang nakatalo sa isang eminent class monster." At sumagot nga itong commander na, "Yun nga, narinig ko, dikitang laban, malapitan ng pakikipagsagupaan. Sobra yung kapusukan. Hindi talaga siya ganun kahilig gumamit ng baril. Pero pag espada, lagi siyang isang hakbang sa ibabaw ng iba sa sambahayang Hoshina." At napasabi nga isang sundalo na, "Bakit hindi niyo siya padalhan ng mensahe ng pagbati?" At sumagot yung commander na, "Pass muna ako." At ayun nga mga lods, ito kasing commander ang nakatatandang kapatid ni Hoshina. Sabi pa ng commander, "Siguro pinuputol na niya ang ugnayan niya sa akin dahil sa kung gaano ko siya ginulo nung bata pa kami. Masakit mang aminin pero nangihinayang ako. Kahit ganun, mahal ko pa rin ang kapatid kong yun." At sumagot nga yung isang sundalo na, "Kung ano tinanim mo, yun din ang aanihin mo." Natawa na nga lang tong commander mga lods na, "Oo nga. Isipin mo, taon-taon bawat laban, mas lumalakas siya. Kahit ano pang pangaasar ko noon, ginamit niya yon para patatagin ang sarili niya. Nakakatakot din minsan yung determinasyon niya." At bigla nga nagsalita yung sundalo na, "Sir, may natanggap kaming ulat. May bagong lumitaw na kaiju. Mega class." Sumagot ang commander na, "Tara, puntahan natin. Ipakita natin kung ano ang kaya natin." At tuluyan na nga na-report ng command center na Vice Commander Hoshina ay matagumpay na natalo ang Kaiju number 12. At si Narumi nga ay napasabi sa sarili niya na ang buong Chopu Airfield ay balik na sa kontrol natin. At ganun din itong si Kikoru. Eksakto, yan ang inaasahan ko mula kay Vice Commander Hoshina. At napasabi nga itong si Hoshina na, "Tachikawa, umaasa ako sa iyo." At eto nga yun, Tachikawa, yung lugar mga lods kung saan naroroon etong si Mina. Ganon nga yung sinabi nga rin ni Kapka na kung ganon, ibig sabihin nandoon na ang natitirang mga eminent class monster. Kaya yun, lumipat ang eksena mga lods dito kay Commander Ashiro Mina. Sa pagtatapos ng laban, matagumpay na napabagsak ni Hoshina ang Kaiju number 12. Ngunit habang ang lahat ay akalay tapos na ang digmaan, sa kabilang dako ng lungsod kumikilos na ang mas nakakatakot na banta. Si Captain Mina Ashiro nakatayo sa gitna ng Tachikawa City, kung saan nagsisiksikan ang mga eminent class kaiju. Isang sagupaan na magpapasya kung hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para protektahan ang sangkatauhan. Paano haharapin ni Mina Ashiro ang mga halimaw na ito? Yan ang malalaman natin sa susunod na kabanata dito sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime kinukwento ng malinaw sa Tagalog.